Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 451. Pagbabaliktad ng sitwasyon. Ang nakaberdeng binibini, na biglang lumitaw sa tabi ni Wu Hao sa larangan ng digmaan ay agad na naging sanhi ng mga ekspresyon ng nanunood na sugatang mga bagong estudyante na mapuno ng ligaw na saya habang sila ay malakas na nagsasaya. Tinalo ni Zun ang kanyang kalaban sa isang napakahalagang sandali at iniabot ang kanyang kamay upang tulungan si Wu Hao. Ito ay walang alinlangan na nagdagdag ng mabigat na bigat sa grupo ni Xiaoyan na sapat na upang ibigay ang timangan ng labanang ito. Ayos ka lang ba? Walang pag-iingat na tanong ni Zun habang ang kanyang tingin ay matamang nakatingin sa pangit na ekspresyon ng miyembro ng Black Demon Group. Okay pa rin ako. Bahagyang umindayog ang katawan ni Wu Hao. Mapatla ang ekspresyon niya habang nakakuyom ang ngipin at sinabing, "Hayaan mo siya sa akin. Magpahinga ka muna sandali." Nakita ni Zun ang hirap na dinaranas ng kasalukuyang Wu Hao. Marahan niyang binigkas ang mga salitang ito habang ang gininto ang kinang sa kanyang mga palad ay lalong lumalakas at nakakaakit sa mata. Hindi na kailangan. Malubhang nasugatan siya matapos hampasin ng palad ko kanina. Magkapit-bisig tayo at gamitin ang pinakamabilis na bilis para talunin siya. Kung hindi, hindi na makakatagal si Hu Jia at ang iba pang mga bagong estudyante. Nakahinga si Wu Hao ng malalim na hangin at isang makinis na pamumula ang bumungad sa kanyang maputlang-puting mukha. Katatapos lang ng kanyang mga salita ng maniobra niya ang maliit na Daochi na naiwan sa kanya at marahas na sinugod ang miyembro ng Black Demon Group nang hindi pinahintulutang magsalita si Zun Hoy! Nagmamadaling sumigaw si Zun nang makita niyang si Wu Hao ay talagang naglakas loob pa ring manguna sa pag-atake. Ang kanyang katawan ay kumikislap at sa loob ng isang hininga, nalampasan niya si Wu Hao. Biglang sumilay ang gintong liwanag sa pagitan ng kanyang mga palad. Kaagad, ang isang napakahabang kulay gintong latigo ay mabilis na natanggal. Sa wakas, ang latigo ay ganap na nakalahad at ang malinaw na tunog ng isang latigo na pumutok sa hangin. May tila malabo at malabo na nakikitang kulay gintong apoy na nakapalibot sa kulay gintong latigo ng enerhiya. Nang gumalaw ang latigo ay kasing bilis ng kidlat. Naramdaman lang ng miyembro ng Black Demon Group ang isang gintong glow na kumikislap sa kanyang harapan habang dumarating ang nagninangas na simoy ng hangin patungo sa kanyang ulo. Nag-iba agad ang ekspresyon niya. Sa isang biglaang paggalaw, ang kanyang katawan ay gamulong paatras sa isang kahabag-habag na paraan. Ang kulay gintong mahabang latigo ay nagdala ng sobrang init ng simoy ng hangin habang ito ay tumama sa lupa sa hindi kalayuan sa harapan. Kaagad, ang orihinal na basang lupa ay mabilis na natuyo sa bilis na nakikita ng mata. Makalipas ang isang iglap, lumitaw sa lupa ang kalahating metrong haba ng peklat matapos itong ihaw ng mataas na temperatura hanggang sa maging matigas ito ng bato. Napasulyap ang miyembro ng Black Demon Group sa ibabaw ng lupa na inihaw hanggang sa maging malabato. Pilit niyang nilunok ang isang subo ng laway. Gayunpaman, bago pa man siya magkaroon ng oras para makabawi, isang anino na kulay dugo ang biglang sumilay mula sa kanyang tagiliran. Sa wakas, isang binti ang mabigat na bumangga sa kanyang dibdib bago siya nagkaroon ng oras upang mag-react. Arg! Matapos sip-in, isang makinis na pamumula ang bumungad sa mukha nitong miyembro ng Black Demon Group. Pilit niyang pinipigilan ang sariwang dugo na malapit nang umabot sa kanyang bibig habang naglalabas ng mahinang ungol ang kanyang lalamunan. Matapos ang paulit-ulit na suntok ay sumilay din sa kanyang mga mata ang pagkapuot. Sinubukan niyang itaas ang kanyang lakas habang ang kanyang tiyan ay nanlulumaw sa loob. Agad siyang nagpakawala ng hininga ng pilit. Habang pinapakawalan niya ang kanyang hininga, ang Daochi, na pinagsama-sama sa kanyang katawan, ay biglang lumabas mula sa kanyang dibdib sa lakas ng alon. Sa wakas, nabangga ito sa binti ni Wu Hao. Ang huli, na orihinal na naubusan na ng singaw, ay nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo sa ilalim ng nakalarawang Daochi shockwave na ito. Ang kanyang katawan ay lumipad pabalik ng ilang metro bago siya mahinang nahulog sa ilang lantang mga dahon. Bang! Bago magsaya ang miyembrong ito ng Black Demon Group matapos masugatan si Wu Hao, ang malambot na kulay berdeng figure ay kumislap sa kanyang harapan na parang multo.
Ang matikas at Katanji tanging magandang mukha ay naglalaman ng kaunting lamig sa sandaling ito. Isang gininto ang kinang bumungad sa kanyang kanang palad. Nang siya ay kalahating talampakan lamang mula sa una, isang gininto ang kumikinang na palad ang pumutok ng paputok at malakas na nabasag sa kanyang dibdib. Glug! Ang miyembro ng Black Demon Group sa wakas ay hindi na nakatiis nang makatanggap ng isang malakas at matinding suntok mula kay Zon-er. Isang subo ng sariwang dugo ang tumalsik mula sa kanyang bibig habang ang kanyang mga paa ay dumulas sa lupa habang siya ay patuloy na dumudulas pabalik pagkatapos matanggap ang malakas na suntok na ito mula kay Zon-er. Sa wakas, ang kanyang katawan ay malakas na bumangga sa isang makapal na puno ng kahoy. Ang lakas na lumabas mula sa kanyang likuran ay talagang yumanig sa puno ng kahoy hanggang sa lumitaw ang ilang mga basag na linya. Wala pang isang minuto ang lumipas sa battleground na ito mula nang maglunsad ng bigla ang pag-atake si Wu Hao hanggang sa katapusan ng matalo ang miyembro ng Black Demon Group. Nakita lang ng maraming bagong estudyante si Wu Hao na naniningil bago pinilit pabalaykan ng kalaban pati na rin ang napakalakas na strike ni Zon-er. Gayunpaman, hindi alintana kung malinaw na nakita nila ang takbo ng laban, ang pagkatalo ng miyembro ng Black Demon Group ay totoo. Kaya naman, matapos makumpirma na ang huli ay hindi na maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban, isang ligaw na masayang sigaw ang muling umalangaw-ngaw sa buong paglilinis. Maraming mga bagong mag-aaral na walang lakas na lumahok sa labanan ay labis na nasasabik sa sandaling ito na ang kanilang mga mukha ay namumula sa tuwa. Kasunod ng pagkatalo ng 2 taong ito, ang pagkakataon ng tagumpay para sa grupo ni Xiaoyan ay hindi na ang uri na napakababa hanggang sa punto na imposible. Sa sandaling ito, natalo ang 2 sa 5 kalaban. Sa kabilang banda, tanging si Wu Hao lamang sa grupo ni Xiaoyan ang nawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Mula sa hitsura nito, sa pamamagitan ng pag-asa sa pambihirang lakas ni Zon-er, itinaas na nila ang kanilang lubhang hindi magandang posisyon sa isang antas kung saan maaari nilang pantayan ang lakas ng Black Demon Group. Ito ang naging dahilan upang makita ng mga bagong estudyante ang pag-asa ng tagumpay. Nanunood mula sa gilid sa ilalim ng puno, sina Su Xiao, Leng Bai, Xu Yan, at isang grupo ng mga tao ay nakasandal sa puno ng kahoy at pinagmasdan ang hindi inaasahang labanan. Ang ilan sa kanila ay hindi maiwasang magkaroon ng gulat na mga ekspresyon matapos makita ang Zon-er na iyon, na talagang nagawang taluning mag-isa ang 2 miyembro ng Black Demon Group, na ang lakas ay katulad ng kanilang lakas. Hanggang sa mga sandaling ito lamang sila nagtapon ng mataimtim na titig sa dalagang ito na napakaganda na naging dahilan para mahirapan ang mga tao na ilihis ang kanilang mga tingin. Talagang malakas ang grupong ito ni Xiaoyan. Kanina, kung ang mga babaeng tinatawag na Zon-er at Hu Jia ay piniling palibutan at atakihin tayo, tiyak na mas mabilis tayong matatalo. Mapait na tumawa si Su Xiao at bamantong hininga. Sa tabi niya, tumawa rin ng mapait sina Leng Bai at Xu Yan at tumango. Ang 2 babaeng ito, na tila mahina, ay talagang nagtataglay ng napakalakas na lakas. Isang grupo na binubuo ng 5 tao na may lakas ng isang 5-star na Daoshi. Habang iniisip niya ito, hindi napigilan ni Leng Bai na magkaroon ng udyok na imulat ang kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng lineup ay maaaring ituring na isang pangkat sa gitnang antas kahit na nirerango sa mga grupo mula sa Inner Academy. Kung ang Baishan na iyon ay hindi nanlamig at tumakas, mahirap sabihin kung sino ang mananalo o matatalo sa kanilang maapoy na labanan sa Black Demon Group. Hinigpitan ni Xu Yan ang kanyang kamao at nagsalita sa malalim na boses. Nang banggitin niya ang pangalan ni Baishan, halatang hindi nakatago ang pang-aalipusta sa kanyang mukha. Ang kanyang karakter ay katulad ng Daochi na kanyang ginagawa. Parehong kabilang sa tuwirang uri. Kaya naman, hindi niya itinago ang anumang hindi niya gusto kay Baishan. Ang kahinaan na ginawa ng pag-alis ni Baishan ay naayos na ng babaeng iyon na tinatawag na Zon-er. Hanggat kaya niyang makipagkamay sa ilang natitirang mga bagong estudyante upang talunin ang isa pang miyembro ng Black Demon Group, mababaligtad nila ang takbo. Dahan-dahan ang sabi ni Su Xiao. Pagkatapos sabihin iyon, huminto siya saglit habang ang kanyang tingin ay lumingon kay Xiaoyan, na hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkatalo sa kabila ng pakikipaglaban kay Shatai habang puspusan na ang kanilang laban.
Isang pagkamangha ang bumungad sa kanyang mga mata habang mahina niyang sinabi. Siyempre, ang paunang kondisyon nito ay magagawang mahigpit ni Xiaoyan na hawakan si Shatai bago niya talunin ang iba pang miyembro ng Black Demon Group. Kung hindi, oo. Bahagyang tumango sina Leng Bai at Shuyan. Bagamat ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay nagsimula ng sumandal sa mga bagong mag-aaral, kapag nagkaroon ng problema sa laban ng kinaroroonan ni Xiaoyan, ang sitwasyon, na kung saan sila ay tumalikod ng napakahirap, ay muling mababaligtad ng walang anumang pag-aalinlangan. Bagamat maaaring mukhang si Zhon Er ang kasalukuyang pinakamahalagang salik sa larangan ng digmaan, ang katotohanan ay ang labanan ni Xiaoyan ang pinakamahalagang epekto. Kung matatalo si Xiaoyan, ang mga bagong estudyante ay mawawalan ng pag-asa. Gayunpaman, kung matagumpay itong naidrag ni Xiaoyan kasama si Shatai hanggang sa matalo ni Zhon Er ang iba pang miyembro ng Black Demon Group na lumalaban sa iba pang mga bagong estudyante, malamang na ang grupo ni Xiaoyan ang gagawa ng unang himala sa Fire Energy Hunting Competition mula nang mabuo ito maraming taon na ang nakakaraan. Wala pang batch ng mga papasok na estudyante na nagawang talunin ang alinman sa dalawang grupo na kumilos bilang Black-White Evo Stopper. Sa sandaling ito, gayunpaman, ang grupo ni Xiaoyan ay dahan-daang humahakbang patungo sa himalang ito na hindi pa nakikita. Malinaw na naramdaman ni Shatai na ang dalawang miyembro ng kanyang sariling grupo ay natalo na. Agad na naging medyo pangit ang ekspresyon niya. Nang siya ay nag-atake, ang kanyang mga pag-atake ay nagiging matalas. Ang hangin mula sa kanyang palad ay humampos sa hangin at naglabas ng huhu na tunog, dahilan upang ang hangin ay naglalabas ng mababa at malalim na pagsabog. Bagamat lalong lumakas ang mga pag-atake ni Shatai, mahigpit na nakalapat ang mga labi ni Xiaoyan. Ang kanyang katawan ay parang isang maliit na bangka sa isang mapanganib na unos sa ilalim ng anino ng mga malalakas na hampas na iyon. Gaano man kalupit ang mga alon, lagi niyang napanatili ang bangka upang hindi ito tumaob kahit gaano pa kapanganib ang sitwasyon. Sa sandaling ito, walang alinlang ang pinakawalan ni Xiaoyan ang sarili niyang lakas hanggang sa pinakamataas nito. Higit pa rito, malinaw din sa kanya na ang kanyang kasalukuyang gawain ay hindi upang talunin si Shatai kundi upang magtagal para sa oras. Ang lalong matinding labanan sa loob ng larangan ng digmaan ay umaakit sa mga mata at isipan ng lahat hanggang sa hindi sila nakagawa ng kahit katiting na paggalaw. Natatakot sila na sa sandaling magambala sila, makaligtaan nila ang isang kritikal na bahagi na maaaring makaapekto sa buong labanan. Pinagpapawisan ang lahat sa loob habang pinagmamasdan ang nagwawalis at kumikislap na figure ng tao sa larangan ng digmaan. Ang labanang ito ay talagang napakalaking pagkapatas. Tahimik na damaloy ang oras na parang tubig na umaagos mula sa mga daliri. 5 minuto lamang matapos magkapit-bisig sina Zhon Er at Wu Hao upang talunin ang isang miyembro ng Black Demon Group, ang miyembro ng Black Demon Group, na nag-igting ang kanyang mga ngipin at nagtiis hanggang 3 bagong estudyante ang naiwan sa wakas ay nagkaroon ng opening. Ginawa ito ng isang bagong estudyante na nanganganib na masugatan ng husto at nahuli ni Zhon Er. Kaya naman, habang ang gininto ang liwanag ay pumutok, ang maririnig lamang ng isang tao ay isang muffled na tunog habang ang isang itim na anino ay gumuhit ng isang parabolic curve sa hangin. Ang itim na anino ay bumagsak ng husto sa lupa. Tumalsik ang sariwang dugo mula sa kanyang bibig, na nagtitina sa mga lantang dahon ng matingkad na pula. Pumunta ka. Muling tinalo ni Zhon Er ang kanyang kalaban gamit ang isa pang palad. May ilang pawis na lumalabas sa kanyang maliwanag at malinis na noo. Nang walang pahinga, mahina siyang sumigaw sa 3 bagong estudyante sa kanyang tabi at agad na sumugod ng walang tigil sa battle circle na kinaroroonan ni Hu Jia. Lumipas ang isa pang 5 minuto. Sa malakas na hiyawan ng mga nakapaligid na bagong estudyante, ang huling miyembro ng Black Demon Group, maliban kay Shatai, ay tuluyang nabugbog din ng kombinasyon ni Zhon Er, Hu Jia, at ang 3 bagong estudyante hanggang sa wala na siyang lakas sa pakikipaglaban. Sa ngayon, ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay tulad na ang tagumpay ay tila ganap na nakahilig sa grupo ni Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 452. Mapait at galit na Shatai. Sa ganap na nawasak na clearing,
pinanood ni Hujia at ng tatlong natitirang bagong mag-aaral habang ang natitirang miyembro ng Black Demon Group ay natalo, at hindi naiwasang makahinga ng maluwag. Agad na nawalan ng lakas ang kanilang mga paa nang bumagsak sa lupa, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw mula sa kanilang mga bibig ang tunog ng kanilang hingal na parang mga alon. Kasunod ng pagkatalo ng huling miyembro ng Black Demon Group, maliban kay Shatay, ang mga nanunood na estudyante, na ang mga nerbiyos ay pilit, sa wakas ay hindi na nakayanan ang pananabik at ligaw na kagalakan sa kanilang mga puso. Hindi nila pinansin ang mga sugat sa kanilang katawan habang tumatalon sila sa kanilang mga paa at ligaw na sumisigaw. Sa isang iglap, kumalat ang iba't ibang mabangis na hiyawan at hiyawan sa hangin sa itaas ng bakanteng lupa. Pinunasan ng maselang kamay ni Zon-er ang pawis sa kanyang noo. Nagsimula na ring lumabo ang gintong kinang na ibinuga sa kanyang katawan. Ang tatlong pagliligtas na ito ay nagdulot ng ilang kahirapan para sa kanya. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Chi method na kanyang isinagawa ay hindi isang mababang uri na pamamaraan, malamang na siya ay magiging katulad ni Wu Hao, na ang lakas ng pakikipaglaban ay lubhang hamina bilang resulta ng labis na pagkapagod ng kanyang Dao Chi. Inalalayan ni Zon-er ang sarili sa pamamagitan ng pagsandal sa isang puno ng kahoy. Sinamantala niya ang maikling time frame na ito para makahinga bago ibinalik ang tingin sa lugar kung saan nagaganap ang labanan ni Xiaoyan. Nang makita niya na si Xiaoyan ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagiging talunan sa kabila ng pagpilit ng kanyang kalaban hanggang sa puntong nahaharap siya sa patuloy na panganib, nakahinga siya ng maluwag. Isang ngiti na naging dahilan upang madama ni Su Xiao at ng iba pa ang kagandahang loob na nasa kanyang harapan ay dumampi sa kanyang mukha. Nakuha na ng grupo ni Xiaoyan ang kalamangan sa laban na ito. Napabuntong hininga si Su Xiao nang makabawi siya mula sa namumulaklak na malabulaklak ng ngiti ni Zon-er. Napakatalino ng ekspresyon ng mukha niya. Talagang hindi inaasahan na ang Fire Energy Hunting Competition, na walang anumang malalaking insidente matapos isagawa sa loob ng maraming taon, ay biglang magkakaroon ng hindi inaasahang pangyayari na nagpasindik sa kanila ngayong taon nang sila mismo ang lumahok. Ito ay talagang naging sanhi ng hindi makapagsalita si Su Xiao. Noong una, binalak niyang mag-ipon ng ilang fire energy mula sa mga bagong mag-aaral upang makapasok sa Blazing Sky Chi Refining Tower upang magsanay sa loob ng ilang panahon. Sa huli, hindi lamang siya nakakuha ng anumang fire energy, sa halip, nawala siya sa kanya. Ito ay talagang isang double whammy. Nagpalitan ng tingin sina Leng Bai at Xiaoyan sa tabi niya. Medyo malungkot at magulo ang kanilang mga puso habang tumatawa ng mapait. Talagang hindi nila pinalad na nakilala ang ganitong uri ng sitwasyon. Hanggat ang mga taong ito ay naglalaan ng kanilang sarili sa pagsasanay ng husto sa loob ng Blazing Sky Chi Refining Tower sa loob ng isang panahon pagkatapos nilang makapasok sa akademya, natatakot ako na maaari silang makalusot sa strong rangkang. Inilipat ni Su Xiao ang kanyang katawan upang hayaan ang kanyang sarili na mas komportableng sumandal sa puno ng kahoy. Napunta ang kanyang tingin kay Xiaoyan, na nakikipaglaban kay Shatay. Ang mga salitang ito niya ay may pagkamangha na mahirap itago. Kahit na napakataas na ng tingin niya kay Xiaoyan, hindi niya inaasahan na ang huli ay talagang makakaasa sa sarili niyang lakas para magtiis ng ganito katagal sa mga kamay ni Shatay. Dapat malaman na si Shatay ay isang batikang veterano sa mga diskarte sa pakikipaglaban at madalas na makihalubilo sa fighting arena sa loob ng Inner Academy. Ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay matatawag na matalino at walang awa. Kahit na ang lower level na Daolings na may kaunting karanasan sa labanan ay mahihirapang talunin siya. Mula dito, makikita kung gaano kayaman ang karanasan sa pakikipaglaban ni Shatay. Gayunpaman, ang taong ito, na ang lakas ay hindi lamang ilang bituin na mas mataas kaysa kay Xiaoyan ngunit ang karanasan sa pakikipaglaban ay napakahusay din, na hindi nagawang talunin ang huli pagkatapos ng mahabang panahon. Ang eksenang ito ay hindi maiwasang maging sanhi ng pagkadismaya ni Su Xiao at ng iba pa sa pagiging matyaga ni Xiaoyan. Siyempre, natural na hindi nila alam na kung hindi dahil sa berdeng apoy sa kamay ni Xiaoyan na naging sanhi ng matinding paghihirap ni Shatay, malamang na talagang mahihirapan si Xiaoyan na humawak ng ganito katagal sa mga kamay ni Shatay nang hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagkatalo kung aasa lang siya sa lakas ng kanyang sariling antas.
Tahimik na tumango sina Leng Bai at Shuyan nang marinig nila ang mga salita ni Su Xiao. Sa ngayon, ang iba't ibang bagay na ipinakita ni Xiaoyan ay lumampas na sa kanilang inaasahan. Naabot ang antas ng 6-star Dadoshi sa ganoong edad. Ang ganitong uri ng talento sa pagsasanay ay talagang naging sanhi ng ilang mga tao na lubos na namangha. Wala sa kanila ang nagduda nang sabihing makapasok siya sa strong ranking ng Inner Academy. Sina Zon Hu Jia, at ang iba pa ay nagpahinga sa gilid ng 2 hanggang 3 minuto bago sila muling tumayo. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at bahagyang tumango. Ang ginto at berdeng kulay na Daochi ay muling lumabas sa kanilang mga katawan. Sa wakas, lumipat sila sa magkatulad na paraan patungo sa kaliwa at kanan, na nakapalibot sa battleground kung saan nagpalitan ng suntok sina Xiaoyan at Shatai. Umalis ang Daochi at lumiit pabalik sa kanilang mga palad, handang sakupin ang bungad ni Shatai at bigyan siya ng isang malakas na suntok. Ang 3 pang bagong mag-aaral, sa kabilang banda, ay nakamasid lamang sa mga kilos ni Zon at Hu Jia dahil ang kanilang Daochi ay pagod na pagod. Sa kasalukuyan, hindi sila nakakakuha ng kahit katiting na lakas para sumulong at tumulong. Siyempre, sa kanilang lakas, hindi talaga nila nagawang makisali sa antas ng labanang ito. Klang! Isang kamao na nakabalot sa kulay berdeng apoy ang muling bumangga sa kamao ni Shatai na natatakpan ng dark golden colored Daochi armor. Isang malinaw na kalansing ang biglang tumunog. Mabilis na nanginig ang mga balikat ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang malakas na puwersa na nagpapadala mula sa punto ng pagkakadikit ng kanilang kamao. Ang kanyang mga kalamnan ay bahagyang nag-iiba-iba na parang tubig. Isang berdeng apoy ang biglang nag-alab sa loob ng kanyang mga itim na pupils habang siya ay huminga ng malalim habang ang mahinang sigaw ay lumabas mula sa lalamunan ni Xiaoyan. Mabilis na nag-vibrate ang Dao Crystal sa loob ng vortex ng kanyang katawan. Ang mga butil ng berdeng kulay na apoy ay mabilis na lumabas mula sa maliit na espasyo ng Acceptance Spirit, sa wakas ay gumagalaw sa kanyang chi paths upang maabot ang kanyang kamao. Ha! Habang tumutunog ang sigaw ni Xiaoyan, biglang tumaas ang kulay berdeng apoy sa kanyang kamay. Sa wakas, ito ay naging isang malaking kumpol ng apoy na gumagalaw sa punto ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng kamao at agad na tumama sa Daochi armor ni Shatai. Kaagad, ang tunog ng nakakatalam na tainga ay paulit-ulit na naglalabas mula sa Daochi armor ni Shatai. Kasunod ng pagsabog ng kumpol ng kulay berdeng apoy na ito, biglang lumabo ang mukha ni Xiaoyan. Sa pamamagitan ng pagpapakilos ng napakaraming heavenly flame para umatake, hindi lang nito naubos ang malaking halaga ng kanyang Daochi, ngunit naglagay din ng napakalaking pasanin sa kanyang spiritual strength. Ang kulay berdeng apoy na biglang dumaikit sa kanyang katawan ay naging sanhi ng pagbabago ng ekspresyon ni Shatai, na nakatago sa ilalim ng Daochi armor. Isang napakataas na temperatura na paulit-ulit na tumagos sa Daochi armor mula sa labas. Kahit papaano, inihaw nito ang balat ni Shatai hanggang sa mapula itong apoy. Kalokohan. Ano ba talaga ang apoy na ito? Isang mahina ngunit galit na dagandong ang pinakawalan ni Shatai sa kanyang puso. Sa kasalukuyan ay galit na galit si Shatai. Sa mga naunang palitan, sa tuwing sasampalin niya ang katawan ni Xiaoyan, ang kulay berdeng apoy na iyon ang magkukusa na sunggaban patungo sa kanya, na pinipilit niyang hilahin ang kanyang kamay pabalik. Sa makatuwid, hindi niya maaaring samantalahin ang anumang mga pagbubukas sa kabila ng palitan na ito na tumagal ng higit sa 10 minuto. Sa halip, siya ay pinigilan ni Xiaoyan hanggang sa puntong hindi man lang siya makakilos para manalo. Ilang sandali ang nakalipas, nagkaroon siya ng pagkakataon na magbigay ng isang malakas na suntok, isang bagay na mahirap makuha. Gayunpaman, ang mapahamak na apoy na iyon ay nagkataon na dumaikit sa kanya. Paanong hindi siya magagalit sa ganitong uri ng walang pag-asa na hanggal na labanan? Habang si Shatai ay galit na galit sa kanyang puso, ang kanyang katawan ay mabilis na umatras. Habang ginagawa niya iyon, ang anumang mabangga niya ay agad na susunugan ng kulay berdeng apoy at magiging abo. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Shatai na naging isang kulay berdeng nagninangas na tao sa mga mata ng ibang tao habang paulit-ulit siyang napaatras. Maging ang matigas na baluti sa katawan ni Shatai, na parang shell ng pagong,
ay nagsisimula ng masunog ng kulay berdeng apoy na iyon hanggang sa unti-unting namutla. Kung paanong ang Douchi armor ay naging malabo nang makita, ang kulay berdeng apoy, na umalis sa kontrol ni Xiaoyan, sa wakas ay biglang namatay sa isang shoo na tunog. Ang pawis na nakatikip kay Shatay ay nakahinga ng maluwag sa kulay berdeng apoy na biglang nawala. Kung tumagal ng kaunti ang apoy na ito, hindi siya nang ahas na sabihin kung gaano siya katagal magtitiis gamit lamang ang kanyang laman sakaling makompromiso ang kanyang baluti. Kasabay ni Shatay na nakahinga ng maluwag, nang gigigil ang ngipin at inangat ang ulo. Tinitigan niya si Xiaoyan at hindi sinasadyang nagpakawala ng malamig na ngiti nang makita niya ang medyo madilim na mukha ng kabilang partido. Gayunpaman, bago tuluyang kumawala ang malamig niyang tawa sa kanyang bibig, biglang tumigas ang kanyang ekspresyon. Sa ilalim ng tingin ni Shatay, nakita niya na ang orihinal na malabong mukha na si Xiaoyan ay nagwagayway ng kanyang kamay at isang bote ng jade ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang huli ay mabilis na nagbuhos ng 3 bilog na medicinal pill bago ito ibinulsa sa kanyang bibig sa harap ni Shatay. Ang paunang nakapagpapagaling na lakas ay agad na nagsimulang mabilis na kumalat at ang dilim sa mukha ni Xiaoyan ay bahagyang kumupas kumpara sa kanyang naunang kondisyon. Pagkatapos uminom ng mga medicinal pill na parang kakain ng candy, itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at ngumiti kay Shatay. Bahagya niyang niyugyog ang magkabilang kamay at muling sumabog ang kulay berdeng apoy na naging sanhi ng pagtigas ng mukha ni Shatay. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, malinaw na wala na itong kapangyarihan na ginawa nito kanina. Gayunpaman, ito lamang ang naging sanhi ng pagkibot ng sulok ng bibig ni Shatay. Kahit na ang taong ito ay isang alchemist, hindi niya kailangang kumain ng ganoon, hindi ba? Hindi ba nagkakahalaga ang mga gamot na gamot? Medyo naging berde ang ekspresyon ni Shatay. Sa kanyang puso, gayunpaman, nakaramdam siya ng walang katulad na pait at galit. Wala nang kahihiyan na umasa sa kakaibang apoy na iyon upang labanan. Gayunpaman, ang taong ito ay talagang kumain ng mga panggamot na tabletang tulad ng candy, gamit ito upang mabawi ang Douchi na lubos niyang naubos. Paano lalabanan ito ni Shatay? Hihihi. Tumawa si Xiaoyan nang makita niya ang ekspresyon ni Shatay. Lumipat ang kanyang tingin kay Zun-er at Hu Jie sa gilid. Ilang saglit pa ay nagtaas-baba siya at sabay-sabay na umilo ang tatlo. Ang malalakas na pag-atake ay pawang patungo kay Shatay. Sa sandaling ito, ang matigas na baw ng pagong tulad ng Douchi armor na pagmamayari ni Shatay ay karaniwang niluto ng Green Lotus Core Flame ni Xiaoyan hanggang sa wala nang natira. Ito ang perpektong oras para mag-strike. Maghintay. Ang kulay berdeng apoy ay mabilis na umabot sa larangan ng paningin ni Shatay. Habang inaalala niya ang sakit na nasusunog ng apoy na iyon kanina, lumibot ang mukha ni Shatay. Mabilis na dumapo ang kanyang tingin sa 4 na kasamahan na natalo na at walang magawang umiling. Agad siyang nakalanghap ng malalim na hangin habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa walang laman na kagubatan na parang kulog, na ikinagulat ng lahat. 3 matalim na pag-atake ang biglang huminto nang nasa kalahating metro sila mula sa Shatay. Suray-suray ang mga yabag ng tatlo habang sila'y nag-flashback sa sobrang liksi na paraan. Tinaas ni Xiaoyan ang kanyang kilay at nakangiting nagtanong. Ano iyon? Natalo tayo. Napabuntong hininga si Shatay habang nagsasalita sa sobrang walang magawang paraan. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi niya akalain na may kakayahan siyang lumaban. Siyempre, kung hindi dahil sa kulay berdeng apoy sa kamay ni Xiaoyan na pumipigil sa kanya sa lahat ng paraan, magagawa niyang mag-isa at lumaban sa 3 tao. Sa kasamaang palad, ang walang magawang boses na lumabas mula sa bibig ni Shatay ay dahan-daang umalangaw-ngaw sa loob ng bakanteng lupa ng kagubatan. Sa ilalim ng mga salitang ito, natahimik ang lahat. Ang mga biglaang salita mula sa taong ito na umamin sa kanyang pagkawala ay talagang medyo nakakagulat. Sa hitsura ng sitwasyon kanina, lumalabas na pinipigilan niya si Xiaoyan habang nag-aaway sila. Noong una, inakala ng lahat na magiging mas matindi ang labanang ito. Sa huli, ang tahimik na kapaligirang ito ay nagpatuloy ng mahabang panahon sa walang laman na lupa bago tuluyang nakabawi ang ilan sa mga bagong estudyante. Agad na yumanig ang malakulog na tagay sa buong kagubatan hanggang sa kumalas na ito.
Battle Through the Heavens. Kabanata 453. Pamamahagi ng mga samsam, pagbawi. Nakaupo si Xiaoyan sa isang bato sa loob ng bakanteng clearing. Sa harap niya ay isang simpleng kahoy na mesa kung saan nakalagay ang mga tambak na fire crystal cards. Marami sa mga fire crystal card na ito ay may parehong numero dito. 2. Malinaw, ang mga may-ari ng mga fire crystal card na ito ay hindi pinalad na nakilala ang mga matatandang estudyante at ninakaw ang kanilang fire energy mula sa kanila. 12 ng mga bagong mag-aaral ay naka-cross-leg sa bakanteng lugar sa harap ng mesa. Kahit na ang kanilang panlabas na anyo ay labis na pagod at awkward, ang kanilang mga mata ay puno ng enerhiya. Maraming titig na may excitement ang nakatitig sa tambak ng fire crystal cards sa mesa. Sa kabilang panig ng bakanteng lupa, sina Shatay, Su Xiao, at ang iba pa ay nakahiga sa isang puno ng kahoy. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay labis na nanlulumo. Ang mga titig na dati nilang tinitingnan si Xiaoyan sa bato ay napuno ng tiyak na sama ng loob. Hindi gaanong pinansin ni Xiaoyan ang kanilang mga titig. Itinaas ng kanyang kaliwang kamay ang isang maputlang asol na fire crystal card. Pagkatapos nito, paulit-ulit niyang hinablot ang isang itim na fire crystal card. Hinaplos niya ang dalawa at nang mawalan ng ilaw, ang numero sa itim na fire crystal card ay mabilis na bumalik sa numero nang makapasok sila sa kagubatan. Bukod dito, nagdagdag si Xiaoyan ng 2 pang araw sa balanse. Sa wakas, naging 7 na ang numero sa mga black card na ito. Ang kasalukuyang ginagawa ni Xiaoyan ay natural na hatiin ang mga samsam, isang mahalagang bagay na makakaakit sa puso ng mga tao. Ang mga fire crystal card na iyon ng mga bagong estudyante, na naubos hanggang 2 araw na lang ang natitira sa fire energy, ay hindi lang nireplini ni Xiaoyan, ngunit nakakuha din ng dagdag na 2 araw na halaga ng fire energy. Si Xiaoyan ay bukas palad din na nagbigay sa mga mapapalad, na umiwas na maaga ng nakatatandang estudyante ang kanilang mga fire crystal card, ng dagdag na 5 araw na fire energy. Malinaw niyang naunawaan na kung wala siyang tulong ng mga bagong estudyante na buong tapang na lumaban, magiging imposible para sa iilang tao sa kanyang grupo na makumplito ang gawaing ito ng paglunok sa 3 grupo ni Su Xiao pati na rin sa mas malakas na grupo ni Shatay. Paulit-ulit na kumikislap ang liwanag sa ibabaw ng mesa. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay bumantong hininga si Xiaoyan at inilagay ang huling itim na fire crystal card pababa. Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Zun-Er at Hu Jie sa gilid at sinabing, ibalik ang lahat ng ito sa kanilang orihinal na may-ari. Sina Zun-Er at Hu Jie ay tumanggo nang marinig nila ito. Agad silang kumuha ng isang bundle ng fire crystal card bawat isa at mabilis na lumipad patungo sa bagong grupo ng estudyante. Pagkatapos nito, ibinalik nila ang iba't ibang fire crystal card, na may mga individual na natatanging marka, pabalik sa mga kamay ng mga bagong estudyanteng iyon na may mga excited na mukha. Hahaha! Ang aming fire energy ay sa wakas ay nakabalik na sa aming mga kamay. Ang ilan sa mga bagong estudyante ay niyakap ng 2 kamay ang kanilang sariling fire crystal card. Hindi nila napigil ang ibuka ang kanilang mga bibig at tumawa nang makita ang numerong nakalagay. Bahagyang napangiti si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang excitement at puno ng kagalakan na mukha ng mga bagong estudyante. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Wu Hao, na nagmumuni-muni habang nakapikit. Pagkatapos ng labanan, mabilis siyang nakainom ng isa pang energy recovery pill. Kaya naman, ang kutis ng kasalukuyang Wu Hao ay lubos na bumuti. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay mga panlabas na sugat lamang. Sa kabutihang palad, hindi niya nasugatan ang kanyang chi paths o mga buto. Kung hindi, maaaring kailanganin niyang magpahinga sa loob ng ilang panahon upang tuluyang gumaling. Tumayo si Xiaoyan mula sa bato at pinagmasdan ang maputlang kulay asol na fire crystal card sa mesa. Matapos ang pamamahagi ng mga samsam kanina, mayroon pa ring higit sa 270 na natitira na fire energy sa loob ng mga fire crystal card na ito. Matapos ipamahagi ang natitirang fire energy sa kanilang 4, bawat tao ay makakakuha ng humigit kumulang 60 araw na halaga nito. Ang ani na ito ay maaaring ituring na napakayaman.
Matapos pansamantalang ilipat ang lahat ng fire energy na natitira sa maputlang asol na mga card sa sarili niyang crystal card, binuhat ito ni Xiaoyan at naglakad patungo sa direksyon ng grupo ng mga tao, na ang mga mukha ay puno ng hinanakit. Hihihi. Pasensya na. Hindi makatwiran kung hindi ko sila bibigyan ng isang uri ng gantimpala pagkatapos hilingin ang kanilang suporta. Kaya naman, pansamantala lang akong humiram sa iilan sa inyo bilang bayad. Tumawa si Xiaoyan habang nagsasalita. Kaagad, ang mga crystal card sa kanyang mga kamay ay bumaril pabalik sa kani-kanilang mga individual na may-ari na para bang sila ay may espiritu. Sa pagkakataong ito ay natalo na tayo hanggang sa ating pandiya. Hinawakan ni Shatay ang fire crystal card gamit ang isang kamay at tiningnan ang balanseng nakalagay sa loob nito. Hindi sinasadyang kumaibot ang sulok ng kanyang bibig habang pinapagalitan. Doon dati ang resulta ng pakikipaglaban niya sa loob ng fighting arena sa huling 2 buwan. Sa huli, kinuha talaga ni Xiaoyan ang 70% nito. Paanong hindi niya maramdaman ang sakit ng kanyang puso? Si Su Xiao at ang iba pa sa kanyang gilid ay walang magawang bumantong hininga. Sa kanilang mga puso, sinisisi nila ang kanilang sarili sa pagiging gaaman. Kung ayaw nitong agawin ang fire energy mula sa mga bagong estudyante, paano kaya nila nakilala ang grupo ni Xiaoyan, na mas malupit pa sa mga bandido? Hihihi. Senior Shatay, maaari ba akong magtanong tungkol sa isang bagay? Si Xiaoyan ay walang pakialam sa kanilang mga ekspresyon habang nakangiti siyang nagtanong. Napamulat ng mata si Shatay. Ang kanyang kalooban ay kasalukuyang napakasama at wala sa mood na abalahin ang tungkol kay Xiaoyan. 20 araw ng fire energy at sasabihin mo sa akin ang impormasyong gusto kong malaman. Ano ang masasabi mo? Nilero ni Xiaoyan ang maitim na fire crystal card habang mahina niyang sinabi. Kung ayaw mo, maaari akong pumunta at tanungin si Senior Su Xiao at ang iba pa. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Shatay. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at mabangis na sinabi. Ikaw. Magtanong ka lang. Ang unang salita ay medyo mabangis pa rin. Gayunpaman, pagkatapos niyang huminto sandali, naging maluwag ang katawan ni Shatay. Sa kasalukuyan, sa kanya na naging walang pera, kahit 20 araw na halaga ng fire energy ay itinuturing na isang malaking halaga. Maaari mo bang sabihin sa akin ang anumang bagay tungkol sa panghuling White Demon Group? Nakangiti ang mga mag-aaral ni Xiaoyan habang mahina niyang sinabi. Sa kasalukuyan, napakayaman na ng kanilang ani na nagbigay kay Xiaoyan ng mabigat na pakiramdam. Kung gusto niyang matagumpay na dalhin ang masaganang ani sa Inner Academy, dapat niyang talunin ang huling White Demon Group. Kung hindi, tiyak na mapahamak siya, na makikinabang sa iba pagkatapos ng labis na pagsisikap sa mga huling araw. White Demon Group. Nagtaas ng kilay si Shatay. Maliwanag, naiintindihan din niya ang layunin ni Xiaoyan. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mga bagong estudyanteng iyon sa open ground, na napakahina na kahit na nahihirapan silang tumayo at nagpatuloy sa pagtawa. Ang lakas ng White Demon Group na iyon ay mas malakas ng kaunti kaysa sa aming Black Demon Group. Ang unang pangungusap ni Shatay ay naging dahilan upang bahagyang sumimangot si Xiaoyan. Ang pagkatalo sa Black Demon Group ay nakasakit ng husto sa kanilang lakas. Ang tinatawag na White Demon Group ay talagang mas malakas pa sa kanila. Marahil ang lakas ng mga miyembro ng grupo ay magkatulad, ngunit ang pinuno ng grupo ng White Demon Group, si Luo Hao ay isang tunay na malakas na Dowling. Bagamat kakapasok lamang niya sa klase ng Dowling wala pang 2 buwan na nakalipas, mas malakas siya kumpara sa akin, na kalahating talampakan lang sa klase ng Dowling. Kinagat ni Shatay ang kanyang mga labi at sinabing. Hindi ko ibig na patayin ang iyong pag-asa na makatakas ngunit sa pamamagitan ng pag-asa sa bagong grupo ng estudyante na ito, na ang lakas ay nasaktan ng husto, malamang na hindi ka maka-charge kahit na magkasama kayong lahat. Mahigpit na pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga labi. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina niyang sinabi. Kung ang mga bagong estudyanteng ito ay pahihintulutang ganap na gumaling, kung gayon ay posible, di ba? Dagdag pa sa iilan sa inyo, isang grupo ng humigit kumulang 50 bagong estudyante ay isang bagay na hindi mahahadlangan ng White Demon Group kahit gaano pa sila kalakas. Pagkatapos ng lahat,
ang dalawang palad ay mahihirapang itugma ang apat na kamay. Nagkibit balikat si Shatay. Pagpapatuloy niya. Sa kasamaang palad, ang mga pinsalang dinaranas ng mga taong ito ay medyo malubha. Kung wala ang 3 hanggang 5 araw, mahirap para sa kanila na ganap na makabangon. Gayunpaman, ang Fire Energy Hunting Competition ay tatagal lamang ng 1 linggo. Kaya, hindi ka maaaring maghintay hanggang sila ay ganap na gumaling. Hihihi. Ayos lang hanggat posible na makalusot gamit ang lakas ng lahat. Tungkol naman sa mga sugat nila. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan kay Shatay at nagpatuloy. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na ang aking pagkakakilanlan. Kung titingnan mula sa punto ng isang alchemist, ang mga pinsalang ito ay hindi masyadong malubha. Bahagyang nagulat si Shatay nang marinig niya ito. Agad naman siyang natahimik. Talagang nakalimutan na niya ang puntong ito. Dahil na-control ng lalaking ito ang sobrang nakakatakot na apoy na iyon, malamang nasanay din siya sa kanyang mga kasanayan sa alchemist. Kung mayroon siyang sapat na mga sangkap na panggamot, maaaring talagang mapagaling niya ang mga bagong estudyanteng ito, na nagpapahintulot sa kanila na makabawi sa kanilang pinakamataas na lakas sa loob ng maikling panahon. Sa oras na iyon, kapag halos 50 bagong estudyante ang sama-samang naniningil, kahit na si Luo Hao ay isang elite na Dowling, malamang na siya ay makatitig lamang sa stampede na may nabigla na ekspresyon. Ipinalakpak ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at nakipag-ugnayan sa pagitan ng kanyang itim na Fire Crystal Card at Crystal Card ni Shatay. Habang kumikislap ang ilaw, iniabot niya ang 20 araw na halaga ng Fire Energy. Pagkatapos nito ay ibinalik niya ang kanyang katawan at bumalik sa simpleng mesa na iyon. Tiningnan niya ang mga bagong estudyanteng iyon, na hawak ang kanilang Fire Crystal Card na may mga mukha na tuwang-tuwa at ngumiti habang sinasabi. Lahat, may isang huling hamon pa rin na dapat nating harapin bago matapos ang Fire Energy Hunting Competition. Hanggat matagumpay tayong makapag-charge sa pamamagitan ng mga ito, matagumpay nating maidadala ang Fire Energy na nakuha natin sa ating mga kamay sa Inner Academy. Kung tayo ay mabibigo, kung gayon, ang lahat ng Fire Energy na pinaghirapan natin ay mapupunta sa White Demon Group. Labanan mo sila. Nang marinig ang mga salita ni Xiaoyan, ang emosyon ng mga bagong estudyante sa bakanteng lupa ay agad na nabalisa. Kakabawi lang nila ng Fire Energy at ngayon, alam na nila kung paano ay treasure itong mahalagang bagay na mahirap makuha. Hahaha. Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay sa bakanteng espasyo. Agad na tumahimik ang ingay. Ang kanyang tingin ay dumaan sa buong lugar habang nakangiti at nagpatuloy. Dahil pinili ng lahat na huwag sumuko, sama-sama nating ibuhos ang ating lakas, at sama-samang sumulong sa huling hamon na ito. Gayunpaman, bago ito, kailangan nating manatili dito ng 1 araw. Pagkatapos ng 1 araw, tutulungan ko ang lahat na ganap na makabangon mula sa kanilang mga pinsala. Sa oras na iyon, ito na ang huling paghihiganti nating mga bagong estudyante. Senior Xiaoyan, makikinig kami sa iyo. Sa nakaraang halimbawa ng kanilang pagkatalo sa Black Demon Group, ang mga bagong estudyanteng ito ay wala ng pagdududa sa mga salita ni Xiaoyan. Kaya naman, habang tumutunog ang mga salita ni Xiaoyan, maraming sigaw ang pinakawalan. Ang maayos na tono ay yumanig sa kagubatan hanggang sa ito ay kumaluskos. Sa gilid, pinanood ni Shatay at ng iba pa ang grupo ng mga bagong estudyante na umaksyon. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Bagamat ang mga bagong estudyanteng ito ay mga batang lobo lamang na tumutubo pa lang, ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita nila sa ilalim ng pamumuno ng mabangis na leon na ito, si Xiaoyan, ay higit pa sa inaasahan ng lahat. Muling umupo si Xiaoyan na nakakross ang paa sa bato. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang medicinal cauldron, kasama ang isang malaking halaga ng mga sangkap na panggamot ay lumitaw sa mesa sa kanyang harapan. Pinisil niya ang kanyang kanang kamay at ang kulay berdeng apoy ay kumislap sa medicinal cauldron. Ang kulay berdeng apoy ay pumailan lang at nag-aapoy sa kaldero sa loob ng tahimik na kagubatan. Maraming mga sangkap na panggamot ang lahat ay sinunog sa apoy at ang kanilang mga diwa ay tahimik na natipon.
Si Xiaoyan ay gumugol ng isang buong magdamag na oras sa pagpino ng ilang mga tabletang panggamot na maaaring magpagaling ng mga panloob na pinsala. Dose-dosenang mga figure ng tao, na nakaupo na naka-crossleg sa loob ng tahimik na kagubatan na lugar, ang biglang nagmulat ng kanilang mga mata sa takipsilim kinabukasan. Ang isang glow ay tahimik na idineposito. Maraming makapangyarihang kiss ang kumalat mula sa loob ng kanilang mga katawan bago nagsama-sama sa isang pinagsama-samang katawan na kumalat sa buong kagubatan. Sa sandaling ito ang mga bagong estudyante ay nagmulat ng kanilang mga mata, si Xiaoyan, kasama si Zhon'er, at ang dalawa pang nasa bato ay dahan-dahan ding nagmulat ng kanilang mga mata. Matapos magpahinga ng isang buong araw, silang tatlo ay muling naka-recover sa kanilang peak condition sa tulong ng mga medicinal pill ni Xiaoyan. Tumayo si Xiaoyan mula sa bato. Napasulyap siya kay Shatay at sa iba pa na nasa gilid pa rin. Pagkatapos nito, tumalikod siya at ibinalik ang tingin sa mga bagong estudyanteng nakabawi sa kanilang lakas. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay bago ito ibinato. Pumunta ka. Habang tumutunog ang boses ni Xiaoyan, dose-dosenang mga figure ng tao ang kumikislap sa mga sanga ng puno na may hajijek na tunog. Sa pangunguna sa kanila ni Xiaoyan at ng tatlong iba pa, sunod-sunod silang sumugod patungo sa labasan ng kagubatan. Magsisimula na ang huling mapagpasyang labanan. Battle Through the Heavens. Kabanata 454. White Demon Group. Ang bakanteng lugar na ito ay natatakpan ng mga bato. Nang ang kumakalat na kagubatan ay sumalubong sa mabatong rehiyong ito ay tumigil sa paglawak. Sa makatuwid, ang sikat ng araw, na nakakalat mula sa langit, ay hindi nakatagpo ng anumang sagabal habang ito ay bumubuhos sa lupa. Ang init ng sikat ng araw ay nagdulot ng mainit na pakiramdam sa katawan ng mga tao. Hindi kalayuan sa mabatong rehiyong ito ay may isang dalasdis ng bundok na bamukol. May ilang malalaking bato na may iba't ibang laki na kumalat sa dalasdis ng bundok. Sa sandaling ito, napakaraming tao ang nakaupo o nakatayo sa itaas o sa tabi ng mga batong ito sa bundok. Ang mga taong ito ay medyo bata pa, mga 24 hanggang 25 taong gulang. Maaaring iba ang kanilang mga damit, ngunit lahat sila ay may suot na toren na hugis badge sa kanilang dibdib. Maliwanag, ang mga mag-aaral na ito ay mga matatandang mag-aaral mula sa Inner Academy. Sa kabilang bahagi ng dalasdis ng bundok, mayroong isang plataporma na itinayo sa ibabaw ng malaking bato. Dalawang matandang lalaki ang nakaupo sa malaking batong ito. Sila talaga sina Elder Su at Elder Ching, na nakilala ni Xiaoyan at ng iba pa bago sila pumasok sa kagubatan. Nakaupo sa paligid nila ang dalawang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na may kalmadong aura. Maliwanag, dapat silang mga taong namamahala sa iba't ibang mga gawain sa loob ng Inner Academy. Hihihi. Narinig ko na ang batch na ito ng mga bagong estudyante ay sobrang mayabang. Sa halip, pumunta sila at ninakaw ang fire energy mula sa mga matatandang estudyante. Isang tingin mula sa tuktok ng dalasdis ng bundok ang mata sa bahagyang madilim na lugar sa gilid ng kagubatan habang ang tawanan ay ipinapadala sa kanilang mga sarili. Oo, nalaman ko mula sa ilang matatandang grupo ng mga estudyante na lumabas sa kagubatan na sa pagkakataong ito. May isang grupo ng mga bagong estudyante na pinamumunuan ng isang tinatawag na Xiaoyan, na mukhang medyo malakas. Naghahanap lang sila ng dahilan para sa sarili nilang mga kabiguan. Kahit papaano, nag-training man lang sila sa Inner Academy sa loob ng mahigit isang taon. Talagang hindi inaasahan na matatalo sila sa kamay ng mga bagong estudyante. Sana. Nabalitaan ko na dinala rin ni Shatay ng Black Demon Group ang mga tao sa kagubatan. Iniisip ko kung nasagasaan din nila ang mga bagong estudyante. Pumasok na rin si Shatay. Kung gayon ang mga bagong estudyanteng ito ay masasabing tapos na. Si Shatay ay isang malakas na tao na papasok na sa klase ng Dowling. Tama. Masasabing dito na natapos ang swerte nila. Habang maraming pribadong bulong ang ipinapadala sa buong lugar, bahagyang gumalaw ang ilang figure ng tao sa mga tambak na bato sa ibaba. Agad nilang iminulat ang kanilang mga mata ng dahan-dahan habang ang kanilang walang pakialam na mga tingin ay tumatama sa madilim na kagubatan.
Ang 5 figure ng tao ay nakaupo lang sa magulong bato. Mahaba at mahinahon ang kanilang paghinga. Hindi sila kumikibo dahil sa mga pribadong pag-uusap na iyon sa tabi ng kanilang mga tainga. Ang 5 sa kanila ay nakasuot ng puting kulay na damit, katulad ng kanilang walang malasakit, malamig na aura. Sa kanilang 5, ang may pinakamalakas na aura ay isang binata sa gitna, na medyo maputi ang kutis. Sa sandaling ito, ang maputing kutis na binata ay ang tanging tao sa 5 na nakapikit pa rin. Siya ay naka-cross-legged sa isang bato, na ang kanyang katawan ay lumilitaw na katulad ng isang ice sculpture. Isang pahiwatig ng malamig na aura ang nabalot at talagang naging sanhi ng ilang berdeng damo sa mga bato na natabunan ng puting hamog na nagyelo. Unti-unting lumipas ang oras kasabay ng paggalaw ng araw sa itaas ng kanilang mga ulo. Habang iniisip ng mga estudyanteng ito sa dalasdis ng bundok na walang kabuluhan ang kanilang paghihintay ngayon, biglang may mga tunog ng yabag na nagmumula sa loob ng madilim na kagubatan. Kaagad, lahat ay naglakas ng loob. Ang kanilang mga tingin ay lumingon sa labasan ng kagubatan ng walang anumang naunang kasunduan. Ang orihinal na maingay na pribadong pag-uusap ay ganap ding tumigil. Si Elder So at Elder Ching sa rock platform sa tuktok ng dalasdis ng bundok ay dahan-dahan ding itinaas ang kanilang mga ulo. Pinaikit nila ang kanilang mga mata habang ibinato ang kanilang mga tingin sa direksyon kung saan nagmula ang tunog ng mga yabag. Habang naging tahimik ang kapaligiran, ang tunog ng mga yabag na ibinubugbog mula sa loob ng madilim na kagubatan ay lalong nakapanlulumo. Makalipas ang ilang sandali, isang pares ng mga paa ang humakbang palabas mula sa labasan ng madilim na itim na kagubatan. Mabilis na kasunod nito, dahan-dahang lumabas ang 20 tao. Ang nangunguna sa kanila ay sina Shatay, Su Xiao, at ang iba pa. Ito ay si Shatay at ang iba pa. Dama po ang mga tingin sa 20 tao na lumabas ng kagubatan. Nagulat ang lahat sa dalasdis ng bundok habang nagsasalita sila sa mga tinig na natulala. Huwag mong sabihin sa akin na natapos na nila ang mga bagong estudyante. Isang bakas ng pag-aalinlangan ang sumilay sa puso ng lahat, maraming tingin ang ipinutok kay Shatay at sa iba pang lumabas ng kagubatan. Dahan-daang naglakad ang 20 grupo ng lalaki ni Shatay patungo sa pinakamalapit na tumpok ng mga durog na bato. Sa sandaling ito, dahan-dahan ding iminulat ng binata na may maputlang kutis. Lumipat ang tingin niya kay Shatay at sa iba pa. Ilang sandali pa ay bahagyang nagbago ang mukha niya. May karagdagang pagkaseryoso sa kanyang walang pakialam na boses. Talaga bang natalo kayong lahat? Bagamat mahina ang kanyang boses, walang alinlangan na parang sumasabog na kulog na biglang umungol sa maaliwalas na kalangitan. Agad itong sumabog sa mga estudyante ng Inner Academy sa dalasdis ng bundok hanggang sa natigilan sila. Mapurol ang mga mukha nila. Sapat na ang 20 malalakas na matatandang mag-aaral upang walisin ang lahat ng mga bagong mag-aaral sa isang ulo sa labanan. Gayunpaman, ngayong narinig na nila ang sinabi ng maputlang mukha ng binata, lahat sila ay talagang natalo sa kamay ng mga bagong estudyante. Bagamat ang kanilang mga puso ay labis na nabigla, ang mga estudyante ng Inner Academy ay walang labis na pag-aalinlangan sa mga salitang binitiwan ng maputlang mukha ng binata. Sa kanyang kakayahan at paningin, hindi siya nahirapang makita ang mga nangyari. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang lahat ng mga mag-aaral ay hindi maiwasang makaramdam ng kawalan ng pag-iisip. Ang mga kasalukuyang bagong mag-aaral ay malakas na sa ganoong sukat. Hindi nagulat si Shatay na nakita ng maputlang mukha ng binata ang lahat sa isang sulyap. Ikinaway niya ang kanyang kamay at walang magawang sinabi. Napakalakas ng mga taong iyon. Ang kanilang karanasan sa pakikipaglaban ay malayo rin sa kung ano ang maihahambing ng mga ordinaryong bagong estudyante. Ang mga salita ni Shatay ay muling nagdulot ng isang alon ng ingay, mula sa paglunok ng laway, na lumitaw sa dalasdis ng bundok. Hindi na itago ng ilang matatandang estudyante ang gulat sa kanilang mga puso habang nilalanghap nila ang malamig na hangin. Maging ang Black Demon Group, ay natalo ng mga bagong estudyante. Ganito ba talaga ka-abnormal ang batch na ito ng mga bagong estudyante? Ipaubaya sa amin ang iba pang bagay. Tingnan ko kung gaano kahusay ang grupong ito ng mga bagong estudyante, na ikinaalarma ang buong Inner Academy.
Dahan-daang tumayo mula sa bato ang maputlang mukha ng binata at inayos ang katawan. Isang mahinang lamig ang biglang lumabas sa kanyang katawan habang siya ay nagsasalita ng walang pakialam. May kaunting kakaiba ang tingin ni Shatay habang nakatingin sa malamig na hangin sa maputlang mukha ng binata. Isang lumulutang na arko ang itinaas mula sa sulok ng bibig ni Shatay. Kung ikukumpara sa sarili niyang malapit na labanan, ang ice affinity ng taong ito na si Daochi ay malamang na magdurusa ng mas matinding pagpigil sa ilalim ng nakakatakot na berdeng apoy ng taong iyon. Luo Hao, ang mga bagong estudyante sa taong ito ay talagang napakalakas. Sa tingin ko ay malamang na hindi sila mapipigilan ng huling grupo mo. Ibinuka ni Shatay ang kanyang mga kamay at sinabi, "Lumabas ka, lahat kayo nawalan na ng kwalifikasyon para manatili dito." Hindi siya pinansin ng maputlang mukha ng binata. Kalmado pa rin ang tono niya. "Sige. Naniniwala ako na malapit ka na ring hindi magkaroon ng kwalifikasyon." Hindi naman nagalit si Shatay. Malamig siyang tumawa. Kasama si So Xiao at ang iba pa, dahan-dahan siyang umatras patungo sa dalasdis ng bundok. Kakaakyat pa lang nila sa dalasdis ng bundok nang biglang umalangaw-ngaw ang isang malaking grupo ng rumaragasang hangin mula sa loob ng madilim na kagubatan. Kasunod ng paglitaw ng humahanggos na tunog ng hangin na ito, ang mga titig na binaril kay Shatay at sa iba ay muling bumalik sa labasan ng kagubatan. Hindi nagtagal pagkatapos na maglipat ang kanilang mga tingin, ang mga sanga ng puno sa loob ng kagubatan ay mabilis na umindayog. Kaagad-agad, maraming tao ang mabilis na nag-flash out mula sa loob ng masukal na kagubatan. Sa wakas, napunta sila sa ilalim ng sikat ng araw na ang isang tuhod ay nasa lupa. Nagkaroon ng maraming tao. Kung ang isa ay maingat na magbibilang, mayroon talagang hindi bababa sa 40 tao. Nang makita ang mga numerong ito, hindi lamang ang mga nakakagulat na ingay ang tumunog mula sa nakapalibot na dalasdis ng bundok, ngunit ang mukha ng maputlang mukha na binata ay nagbago din ng kaunti. Ito ay talagang hindi inaasahan na mayroon talagang isang tao na magagawang tipunin ang lahat ng mga bagong mag-aaral. Ito ay isang malaking hakbang. Ngunit sino kaya ang taong ito? Nagulat si Elder Su mula sa rock platform habang pinagmamasdan ang 12 ng mga bagong estudyante na lumitaw. Ang Fire Energy Hunting Competition ng mga nakaraang taon ay hindi nagkulang sa mga taong gustong tipunin ang lahat ng mga bagong estudyante upang lumaban sa kabuuan. Dahil sa pagiging mayabang ng bawat bagong mag-aaral, gayunpaman, bihira ang sinumang matagumpay na makamit ito. Sa tingin ko, dapat ay ang binata na tinatawag na Xiaoyan. Hindi ba sinabi ng matandang lalaking iyon na si Hogan na sa qualifying competition, ang taong ito ay umasa sa sarili niyang lakas upang talunin ang 3, 4, o 5 bagong estudyante na magkapit kamay. Sinabi ni Elder Ching ang kanyang iniisip. Bahagyang tumango si Elder So. Nagpahayag siya ng ilang papuri sa loob ng kanyang puso. Ang Xiaoyan na ito ay talagang isang magandang panla. Ang mga bagong estudyanteng iyon sa harap ng mga tambak na bato, na sumilaw mula sa kagubatan, ay nagtaas ng kanilang mga ulo habang pinagmamasdan nila ang mga matatandang estudyante sa dalasdis ng bundok na may mga mata na naglalaman ng iba't ibang uri ng emosyon. Sa wakas, kumalat sila sa magkabilang panig at nagbukas ng maliit na daanan sa gitna. Nagkalat ang mga bagong estudyante at ang gilid ng maliit na landas ay nanatiling direktang nakaugnay sa labasan ng madilim na kagubatan. Malambing na mga yabag ang tumunog sa lugar na iyon at 4 na figure ng tao ang agad na lumabas ng dahan-dahan mula sa kadiliman. Sa wakas, dumaan sila sa maliit na landas na nabuo ng karamihan ng tao bago lumitaw sa harap mismo ng mga bagong estudyante. Ang nangunguna sa kanila ay isang binata na nakasuot ng itim na may bitbit na malaking itim na ruler na halos kasing tangkad niya. Bahagya niyang inangat ang ulo niya at nilaybot ng tingin ang buong lugar. Sa wakas, huminto ito sa 5 binata na nakasuot ng puti sa tumpok ng mga bato. Naikuyom niya ang kanyang mga kamay habang nakangiting nagtanong. Kayong mga senior dapat ang huling grupo ng Fire Energy Hunting Competition, ang White Demon Group, tama ba? Leader ng White Demon Group, Luo Hao. Bumungad sa kanilang 4 ang maputlang mukha ng binata. Saglit itong huminto kina Zhon'er at Hu Jia bago ito mabilis na tumitig kay Xiaoyan,
na nakatayo sa gitna habang dahan-daang nagsasalita. Bagong estudyanteng leader, Xiaoyan. Napangiti si Xiaoyan habang mahinang nagsasalita sa pamamagitan ng pagsunod sa paraan ng pagsasalita ni Luo Hao. Tumanggo si Luo Hao. Lalong lumalim ang malamig na hangin sa kanyang katawan. Isang malakas na puwersa ang bumangon mula sa loob ng kanyang katawan at binalot ang lugar na ito na puno ng mga tambak na bato. Nagbago ang ilan sa mga mas mahihinang bagong mga mag-aaral na ekspresyon dahil hindi nila napigilan ang panggigipit ng puwersang ito, na mas malaki pa kaysa kay Shatay. Lalong naging seryoso ang mukha ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang malamig na presyon sa kanyang katawan. Katulad nga ng sinabi ni Shatay. Ang taong ito ay isang tunay na malakas na Daoling. Habang iniisip nila ito sa kanilang mga puso, ibinaling ni Xiaoyan ang kanyang ulo upang makipagpalitan ng tingin kay Zun-Er at sa tatlong iba pa. Bahagya siyang tumanggo at sabay silang apat na humakbang pasulong. Kaagad, apat na makapangyarihang Daochi ang biglang lumabas sa kanilang katawan. Nag-intertwined ang apat na puwersa sa himpapawid bago tuluyang nagsama-sama, na hamarang sa malamig na puwersa na bumabalot sa kanilang katawan. Habang gumagalaw silang apat, naglabas din ang 12 ng mga bagong estudyanteng iyon ng iba't ibang lakas. Bagamat ang kanilang puwersa ay hindi maikukumpara sa sinuman sa grupo ni Xiaoyan kung sila ay titingnan ng isa-isa, ang kabuuan ng mga bilang na iyon ay naging dahilan upang ang puwersa ay halos agad na naging pinakamalakas na naruroon. Sa superimposition ng lahat ng mga bagong estudyante, kabilang ang apat na grupo ng mga lalaki ni Xiaoyan, ang tumatagos na yelong nangingibabaw na puwersa mula sa Luo Hao ay karaniwang nasira kapag nakipag-ugnayan. Nang makitang natalo ang kanilang pinuno ng grupo, ang apat na iba pang miyembro ng White Demon Group ay nagmamadali ring naglabas ng kanilang puwersa at magkakasama, sa wakas ay nagawa nilang labanan ang malakas na puwersang iyon mula sa kabilang panig. Sa kanilang unang palitan, umasa ang grupo ni Xiaoyan sa kanilang mga numero para sugpuin ang White Demon Group. Ang kalamangan sa mga numero ay lumitaw na napakalinaw dito. Ang tagumpay na ito na nakuha nila sa salpukan ng kanilang aura ay naging dahilan din ng pag-angat ng kumpiyansa ng lahat ng mga bagong estudyante. Ang bahagyang pag-aalala na nabuo dahil kay Luo Hao kanina ay agad din at ganap na nalutas. Isang hakbang pasulong si Xiaoyan. Tumitig ang kanyang tingin kay Luo, pinagsalikop ang kanyang mga kamay at nagtanong sa malinaw na boses. Senior Luo, maaari mo bang payagan kaming dumaan sa huling checkpoint na ito? Ang boses ni Xiaoyan ay umalangaw sa buong lugar na nakakalat sa mga bato, na naging dahilan upang tumahimik ang buong dalisdis ng bundok. Walang pakialam ang ekspresyon ni Luo Hao. Ang kanyang mga mata ay nakatitig din ng husto kay Xiaoyan. Maya-maya pa ay bahagyang gumalaw ang bibig niya. Isang malamig na salita ang nailabas. Hindi. Sa sandaling ito, biglang tumigas ang kapaligiran na parang hinihila ang mga braso ng lahat. Battle Through the Heavens. Kabanata 455. Ang huling malaking labanan. Habang lumalabas ang malamig na salita mula sa bibig ni Luo Hao, biglang tumahimik ang buong dalisdis ng mga bato. Mula sa kapaligirang handang makipaglaban, malinaw na naunawaan ng lahat sa kanilang mga puso na malamang na hindi maganda ang pagtatapos ng usapin ngayon. Hindi maiiwasan ang matinding labanan. Matiim na tumitig ang tingin ni Xiaoyan sa mukha ni Luo Hao. Maya-maya pa ay bahagya siyang tumanggo. Ang boses niyang iyon ay naging mas malamig din. Dahil ayaw kaming payagan ni Senior Luo Hao, kaya ka lang namin masaktan. Dahan-daang hinawakan ng mga kamay ni Xiaoyan ang hilt ng Heavy Zuan Ruler. Agad at bigla niya itong iginuhit. Isang itim na anino ang pumutol sa hangin at tinangay ng malakas na hangin ang ilan sa mga tipak ng bato sa kanyang harapan. Ang ruler ay nakaturo patagilid sa lupa. Ang kulay berdeng Daochi ay lumabas mula sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Dahil umabot na sa ganoong punto ang usapin, umabot na sila sa yugtong hindi sila maaaring sumuko dahil sa anumang hindi inaasahang pagbabago sa mga pangyayari. Kaya naman, wala silang pagpipilian kundi ang lumaban. Kasunod ng pagkilos ni Xiaoyan, ang Daochi ay nagsimula ring mabilis na lumabas mula sa katawan ni Zun-Er at ang dalawang iba pa na nakatayo sa tabi niya. Ang mga alon ng malakas na puwersa ay paulit-ulit na umaagos. Ang kanilang mga puwersa ay nakalock kay Luo Hao,
na nakatayo sa gitna, mula sa malayo. Upang talunin ang kalaban, kailangan munang talunin ang kanilang hari. Ang pinakamahirap na tao sa White Demon Group na ito ay itong si Luo Hao. Hanggat natalo nila siya, hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa iba. Haharanggan ko si Xiaoyan at ang tatlong iba pa. Ye Hao, pigilan ninyong apat ang mga bagong estudyanteng iyon. Huwag kayong magkalat kapag nag-aaway kayo. Bagamat maraming bagong estudyante, hindi nila alam kung paano makikipagtulungan. Hanggat kayo ay matatag na nagkakaisa, at umaasa sa pagsasanib ng inyong apat na synergetic na Daochi, mayroon kayong mataas na tsansa na manalo. Isang malabo, puting kulay na malamig na hangin ang paulit-ulit na tumagos mula sa katawan ni Luo Hao. Sinulyapan ng kanyang tingin si Xiaoyan at ang tatlong iba pa bago bumaling sa isang miyembro ng White Demon Group at nagsalita. Kitang-kita ng malamig niyang matalas na mata ang kahinaan ng mga bagong estudyante sa isang sulyap. Oo. Nang marinig ito, ang apat na miyembro ng White Demon Group ay sumagot ng may malalim na boses. Ang Daochi sa kanilang mga katawan ay lumundag, at ang mga hibla ng malamig na hangin ay nagsimulang magpakawala sa kanilang mga katawan. Sa hitsura nito, lumilitaw na ang lahat ng miyembro ng White Demon Group na ito ay nagsanay ng Ice Affinity na Daochi. Si Xiaoyan ay kitang-kitang naapektuhan habang pinagmamasdan niya ang malamig na hangin sa paligid ng apat na tao. Ang lakas na pinakawalan mula sa pakikipagtulungan ni Daochi ng parehong affinity ay maaaring tumaas ng malaki. Kung titingnan mula sa puntong ito, ang kabuuang lakas ng White Demon Group ay mas malakas kaysa sa Black Demon Group na pinamumunuan ni Shatai. Hindi nakakagulat na sila ang mga taong nagbantay sa huling checkpoint. Ang Luo Hao na ito ay talagang naglakas loob na harapin ang apat na kalaban ng mag-isa. Kung ang taong ito ay hindi masyadong mapagmataas, nangangahulugan ito na mayroon siyang ilang trumpo at nakatagong lakas. Marahan na nagsalita si Xiaoyan kay Zhon'er at sa dalawa pa habang ang mga pag-iisip na ito ay nagtatagal ng ilang sandali sa kanyang puso. Hindi natin kailangang magpainit sa labanang ito. Kaya, hindi mo kailangang magpigil ng kahit ano. Subukan ang iyong makakaya upang talunin siya. Huwag mag-aksaya ng kahit isang segundo o baka may mga hindi inaasahang pangyayari kung magtatagal pa tayo. Oo, bahagyang tumango ang tatlo. Ang Daochi sa kanilang mga katawan ay parang isang magulong baha habang ito ay mabilis na dumaan sa mga chipat sa kanilang mga katawan. Isang pakiramdam na puno ng lakas ang kumalat sa katawan nilang tatlo. Sa ganoong kondisyon, ang kailangan lang nila ay gumalaw ng kaunti. Ang sumisikat na Daochi ay susunod sa kanilang kalooban, at magpapakawala ng dumadagandong na pag-atake. Kasunod ng Daochi ng magkabilang panig na tumatagos sa buong katawan nila, ang tensyon na kapaligiran ay bahagyang naging matalas. Nanatiling tahimik ang lahat ng matatandang estudyante sa dalasdis ng bundok. Sa kasalukuyan, ang White Demon Group ang huling hadlang sa Fire Energy Hunting Competition. Kung hindi man nila nagawang harangan ang mga pag-atake ng mga bagong estudyante, ang grupo ni Xiaoyan ay maaaring masira ang sumpa na ang Fire Energy Hunting Competition ay ang pinakamapait na panahon para sa isang bagong estudyante bago pumasok sa Inner Academy. Maaari bang talunin ng grupo ni Xiaoyan ang White Demon Group? Mula sa isang sulok ng mga dalasdis ng bundok, pinanood ni Su Xiao ang dalawang panig na nagbibigay ng tight para sa isang tat sa ibaba, at hindi maiwasang bumulong kay Shatai na nakaupo sa tabi niya. Kahit anong mangyari, may pagkakataon sila at iyon lang. Wala talaga akong masabi tungkol sa iba. Kung tutuusin, hindi alintana kung ang pag-uusapan natin ay individual na lakas o lakas ng grupo, ang White Demon Group ay mas malakas kaysa sa Black Demon Group. Si Xiaoyan at ang iba ay nagawang talunin tayo, ngunit maaaring hindi nila makuha ang kalamangan kapag kaharap ang White Demon Group. Umiling si Shatai. Siya ay hindi rin malinaw tungkol sa resulta at maaari lamang magbigay kay Su Xiao ng hindi malinaw na tugon. Walang magawang ngumiti si Su Xiao kapag nahaharap sa malabong sagot na ito. Ibinaling niya ang kanyang ulo at ibinato ang kanyang tingin sa kahangahangang matalim na mukha malapit sa magulong tambak na bato. Ang kapaligiran ng magulong mabatong lugar, kung saan ang lahat ng mga tingin ay natipon, ay nagiging mas tense. Unti-unting naging solemn na ang mga ekspresyon ng bawat isa. Ang Daochi na kumikinang sa ibabaw ay pinahaba at hamina,
Katulad ng nararamdaman ng lahat sa sandaling ito, nahihirapang huminahon. Isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan. Isang pira-pirasong bato mula sa bundok ang biglang gamulong pababa at bumagsak ng husto sa isang bato sa ibang lugar. Kaagad, naduraj ito. Ang biglaang malinaw na tunog ay walang alinlangan na parang paghagis ng bato sa kalmadong ibabaw ng isang lawa. Kaagad, isang napakalaking alon ang tumaas at gamulong. Ang dose-dosenang iba't ibang kulay na dawkis ay lumabas mula sa magulong mabatong lupa. Maganda ang kulay dahil sa maraming kulay. Ang ligaw na umaagos na dawchi ay direktang nagdulot ng presyon sa lugar upang pumailanglang. Ilang matangkad at tuwid na berdeng damo ang yumuko sa kanilang katawan dahil sa pressure na dulot ng mga dawchi na ito. Laban. Habang lumalakas ang puwersa, dalawang magkasabay na sigaw ang lumabas mula sa bibig ni Xiaoyan at Luo Hao nang walang anumang naunang pagpaplano. Habang tumutunog ang dalawang boses na ito, biglang nabasag ang tensyon na kapaligiran. Habang kumikislap ang mga figure ng tao, ang mababang dagandong, na naglalaman ng nagninangas na layunin sa pakikipaglaban, ay umalangaw-ngaw ng hindi nawawala sa larangan ng digmaan. Sa sandaling tumunog ang sigaw, biglang humigpit ang kamay ni Xiaoyan sa hawakan ng pinuno. Ang kanyang mga paa ay marahas na humakbang sa lupa at isang kulay berdeng enerhiya ang sumabog sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang presyon na dulot ng magulong pag-alon ng enerhiya ay direktang ginawang itim na anino ang katawan ni Xiaoyan habang ito ay bumaril sa gitna ng mabatong lupa kung saan nakatayo si Luo Hao. Nang gumalaw ang katawan ni Xiaoyan, sumunod na malapit si Zhang Er at ang dalawa pang nasa likuran niya. Ang agwat sa pagitan nilang apat ay napanatili sa loob ng 1 metrong radius. Sa ganitong kalayuan, maaaring magkapit-bisig silang apat anumang oras at kahit saan para mahawakan ang isang matalim na pag-atake na nagmula sa anumang direksyon. Sugod. Sa likod ng apat na grupo ng lalaki ni Xiaoyan, mayroong isang malaking grupo ng mga bagong estudyante na umuungal ng malakas habang sila ay sumusugod. Bagamat nakakalat ang kanilang porma sayon, ang kanilang puwersa ang pinakamalakas na naruroon dahil sa napakaraming tao. Ang mga ekspresyon sa mukha ng apat na miyembro mula sa White Demon Group ay walang pakialam. Hindi nila naramdaman ang kahit katiting na takot dahil sa dami at malakas na paraan ng grupo ni Xiaoyan. Nanginginig ang kanilang mga kamay at kumikislap at lumitaw ang apat na puting kulay na metal na baras, na 5 talampakan ang haba. Isang mahinang sigaw ang napalabas nang hiniram ng apat na tao ang puwersa ng mga baras na metal na dumampi sa lupa para bumaril pasulong. Mabilis nilang binaril ang apat na grupo ng lalaki ni Xiaoyan. Sa wakas, ang apat na metal na baras ay sumayaw ng ligaw, tulad ng umiikot na hangin, at sa wakas ay huminto sa lahat ng natitirang 12 ng mga bagong estudyante sa likod. Hindi lumingon si Xiaoyan nang marinig niya ang huni ng hangin sa likuran niya. Ang kanyang mga tingin ay matamang tumitig kay Luo Hao, na ang katawan ay nakatayo ng diretso sa ibabaw ng isang piraso ng bato. Hinawakan ni Xiaoyan ang mabigat na ruler sa kanyang kamay at agad na ginamit ang kanyang lakas para tumama pababa. Isang matalim, berdeng kulay na dawchi na kumikinang ang agad na sumabog mula sa pinuno. Ang pagpapakawala kay dawchi sa kanyang paligid. Ito ay isang paraan ng pag-atake na kinatawan ng isang dadaoshi. Ito ay katulad ng isang long-range attack ng isang practitioner. Matapos lumitaw ang kulay berdeng dawchi glow, naglabas din si Zhang Er at ang dalawang iba pa ng 3 malalakas na glow. Apat na kumikinang ang pumutol sa mga sagabal sa hangin habang nagdadala sila ng marahas na hangin at humampas patungo sa Luo Hao. Walang pakialam ang mukha ni Luo Hao habang pinagmamasdan niya ang apat na magulong dawchi projectiles na pinaputukan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng kaunti at isang 10 talampakan ang haba na malamig na metal na baras, na tila hinulma mula sa malamig na yelo, ay kumislap at lumitaw. Mahigpit na hinawakan ng kanyang mga kamay ang katawan ng mahabang pamalo at ang dulo ng pamalo ay tumutusok ng paputok. Kaagad, ang isa ay maaaring makakita ng mga larawan ng pamalo ng paulit-ulit at patuloy na lumilitaw sa himpapawid. Ang bawat imahe ng baras ay matatag na nabasag sa apat na kumikinang. Matapos ito ay paulit-ulit ng ilang beses, ang apat na kumikinang, na naglalaman ng malalakas na puwersa, ay talagang pilit niyang ikinalat.
Ang lakas na ito ay isang bagay na talagang ikinamangha ng mga tao. Talagang karapat-dapat siyang maging isang malakas na Dowling. Napakatalam ng pag-atake. Ang pag-ataking ito ni Luo Hao ay naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng ekspresyon ni Xiaoyan. Kung titingnan lamang ang pagkilos na ito ng pag-defuse sa apat na kumikinang na ito, ang lakas nitong Luo Hao ay mas malakas kaysa sa junior sect leader ng blood sect na pinatay ni Xiaoyan pabalik sa Black Corner region. Siyempre, bahagi ng dahilan dito ay ang Chi method na ginamit ng junior sect leader na iyon para iangat ang kanyang lakas ay masyadong murang lansihin. Kaya naman, nagresulta ito sa pagiging mababaw ng Dao Chi sa loob ng katawan ng huli. Kung talagang makikipag-away siya sa isang tao, ang lakas ng taong iyon ay ang pinakamaraming nasa tuktok ng klase ng Dadoshi. Ang pag-iisip na ito ay kumislap sa kanyang puso at mabilis na nawala habang naging seryoso ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay nagpakawala ng isang chi na tunog habang ito ay pumutol sa hangin, na nagiging isang itim na anino na may dalang nakakapanlulumong tunog. Ang kanyang katawan ay gumagalaw pataas at pababa na parang kalahating lukso habang siya ay marahas na tinadtad si Luo Hao. Chi. Sa likod ni Xiaoyan, isang energy palm na naglalaman ng ilang apoy na kulay ginto, isang mahabang kulay berdeng latigo, at isang kulay dugo na mabigat na espada, ay nagdadala din ng kanilang sariling malakas na puwersa habang sila ay bumubuo ng hugis na parang pamaypay, na ganap na nakapalibot sa lugar sa paligid ng Luo Hao. Nang makita ang puro pag-atake ng apat na grupo ng lalaki ni Xiaoyan sa ibaba, ang ilan sa mga ekspresyon ng matatandang estudyante sa Dallasdis ng bundok ay hindi sinasadyang nagbago. Ito ay dahil malinaw na naiintindihan nila sa kanilang mga puso na kung sila ang tatanggap ng pag-atake, malamang na matatalo sila sa sandali ng pakikipag-ugnay. Ang apat na taong ito ay talagang napakalakas. Lalo na ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Ang ilan sa mga puso ng matatandang estudyante ay hindi napigilan ang pagbuntong hininga. Matapos personal na masaksihan ang pag-atake ng mga bagong estudyanteng ito, sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit ang mga matatandang estudyante, na lumahok sa Fire Energy Hunting Competition ngayong taon, ay lubhang natalo. Sa sandaling ito lamang sila nagkaroon ng biglaang pagkakaunawaan. Hindi dahil sa mahina ang lakas ng mga matatandang mag-aaral na lumalahok sa Fire Energy Hunting Competition, bagkus ay masyadong malakas ang lakas ng mga bagong estudyante ngayong taon. Sa sandaling ito, ang kaisipang ito ay mabilis na umiikot sa puso ng lahat sa Dallasdis ng bundok, si Luo Hao, na tahimik na nakatayo sa larangan ng digmaan ng hindi gumagalaw, sa wakas ay kumilos. Mahigpit ang hawak ng kanyang mga kamay sa malamig na metal rod. Ang mga yapak ng parang ambon na malamig na hangin ay kumalat mula sa pamalo habang ang isang malamig na malalim na sigaw ay tumunog. Circular Cold Spinning Rod. Habang umaalingaw-ngaw ang sigaw ni Luo Hao, ang malamig na hangin, sa anyo ng ambon, na bumabalot sa malamig na metal rod ay agad na gamulong at umangat. Isang misteryosong arko ang nabuo mula sa pag-ikot. Kaagad, ang malamig na hangin ay bumuo ng isang pabilog na hugis na kalasag ng yelo sa ilalim ng mabilis na pag-ikot ng malamig na hangin, ganap na bumabalot sa katawan ni Luo Hao sa loob nito. Bang! Bang! Apat na mabangis na pag-atake ang biglang dumapo mula sa itaas sa ice shield na nabuo mula sa mabilis na umiikot na metal rod. Kaagad, umalingaw-ngaw ang isang malalim na tunog sa buong magulong batuhan. Sinundan ng malalakas na puwersa ang kalasag ng yelo at kumalat pababa bago sila sa wakas ay mahusay na itinapon sa isang bato. Agad na nabasag ang bato, na bumubuo ng maraming linya ng crack bago ito sumabog sa mga fragment ng bato na may putok. Mawala. Bahagyang yumoko ang katawan ni Luo Hao habang lumalabas ang malamig na sigaw sa kanyang bibig. Ang mabilis na umiikot na malamig na metal rod ay biglang huminto. Kaagad, ang dulo ng pamalo ay mabilis na tumusok pasulong, na muling bumubuo ng mga after images na pumuno sa kalangitan. Marahas nitong hinampas ang mga sandata ng apat na grupo ng lalaki ni Xiaoyan. Direktang yumanig sa kanilang apat ang biglang sumabog hanggang sa nagmamadali silang umatras ng 2 hakbang. Lumalaban sa apat na tao ng mag-isa, ngunit hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagkatalo. Ang agwat sa pagitan ng isang malakas na Dowling at isang Dadoshi ay talagang mahirap sukatin. Roar!
Mahusay. Ipakita sa mga mayayabang na bagong estudyante kung ano talaga ang hitsura. Nang makitang nabigo ang unang pag-atake ng apat na grupo ng lalaki ni Xiaoyan, agad na tumunog ang tagay sa dalasdis ng bundok. Samando sa ere ang katawan ni Xiaoyan bago agad dumaong sa isang bato. Inangat niya ang kanyang ulo upang pagmasdan ang malamig at walang malasakit na si Luo Hao bago dahan-daang bumantong hininga. Ang lakas ng kabilang partido ay mas malakas pa sa inaasahan niya. Bukod dito, idinagdag ito sa katotohanan na ang isang baras ay dalubhasa sa depensa, malamang na napakahirap na talunin siya sa loob ng maikling panahon kahit na silang apat ay magkapit-bisig. Ano ang dapat nating gawin? Si Zhon'er at ang dalawa pa ay parehong umatras sa kanyang tabi na may mga nakasimangot sa kanilang mga mukha. Ang malapagong na depensa ng kabilang partido ay naging dahilan upang maramdaman nila na parang tigre na kumakain ng hedgehog, na walang lugar upang magsimula. Napatingin si Xiaoyan sa magulong battle circle sa likod niya. Agad niyang pinagdikit ang mga kilay. Ang lakas ng apat na miyembro ng White Demon Group ay lumampas din sa kanyang inaasahan. Ang apat na metal rod ay sumayaw na parang apat na metal na kalasag. Nang damapo dito ang pag-atake ng isang ordinaryong bagong estudyante, hindi lang ito naging epektibo kundi masasalamin din ito sa kakaibang puwersang nakapaloob dito. Kaya naman, sa loob ng wala pang 5 minuto matapos magsimula ang laban na ito, hindi bababa sa 5 bagong estudyante ang nakahandusay sa lupa pagkatapos ng hina ang kanilang mga katawan dahil sa paghawak sa kanila ng metal rod. Sa hitsura nito, lumilitaw na mayroong isang bagong mag-aaral na mawawala ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban sa bawat isang minuto o higit pa. Ang agwat sa pagitan ng mga klase ay lubusang ipinakita sa lupon ng labanang ito. Halos mahigit 40 Daoshi class na mga bagong mag-aaral ay talagang walang nagawa laban sa 4 na Daoshi class na mas matandang mag-aaral. Ang ganitong uri ng malaking pagkakaiba ay naging dahilan upang ang mga tao ay hindi maiwasang mapabuntong hininga ng emosyonal. Ang laban na ito ay kasisimula pa lamang ngunit ang sitwasyon ay nagsimula ng umiwas sa inaasahan. Dahil dito, medyo pangit ang ekspresyon ni Xiaoyan. Ang mga bagong estudyanteng iyon ay talagang isang plato ng nakakalat na buhangin. Ngayong taon, kung hindi dahil kay Xiaoyan, na may napakahusay na kakayahan sa pagtitipon, malamang na sila ay katulad ng mga nakaraang taon, na ninakawan ng mga matatandang estudyante hanggang sa wala na sila. Sa dalasdis ng bundok, pinagmasdan ni Shatay ang 12-dosenang taong nakikipaglaban sa 4 na tao. Hindi lamang ang dating grupo ay walang tagumpay, ngunit sa halip ay paulit-ulit silang nawawalan ng mas maraming estudyante. Hindi napigilan ni Shatay ang umiling at magbigay ng boses sa kanyang iniisip. Oo, tumanggaw si Su Xiao at ang iba pang katabi niya. Ang kabuuang lakas ng mga bagong mag-aaral sa taong ito ay hindi mas malakas kaysa sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, ang isang taong tulad ni Xiaoyan, na may lakas ng loob at resolusyon na tipunin ang lahat ng mga bagong estudyante, ay hindi lumitaw. Gayunpaman, kahit na iyon ang kaso, isang hindi kumpletong grupo lamang ng mga tao ang walang sapat na lakas upang labanan ang White Demon Group, ang pinakamalakas na tigre na humaharang sa kanilang landas. Ang labanang ito ay hindi maaaring hilahin ng masyadong mahaba. Habang tumatagal, mas disadvantageous ito para sa grupo ni Xiaoyan. Nang makita ang pagganap ng mga bagong estudyanteng iyon, malinaw na imposible para sa kanila na palibutan at talunin ang White Demon Group. Sa halip, kung magpapatuloy ito, sa loob ng 20 minuto o higit pa, sila ay ganap na matatapos sa oras na iyon, kapag ang mga miyembro ng White Demon Group ay nakalaya sa kanilang mga kamay, ang grupo ni Xiaoyan ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na baguhin ang mga bagay-bagay. Walang magawang sabi ni Shatay. Bagamat lubos niyang pinag-isipan ang kakaibang kulay berdeng apoy na iyon na ginamit ni Xiaoyan, hindi alintana kung paano pinigilan ng apoy na iyon ang Luo Hao Ice Affinity na si Dao Qi. Ang napakahusay na pamamaraan ng rod na ginamit ng huli ay nagawa pa ring harangan ang mga ito. Mukhang masyado pang maaga para sa kanya na magbunyi kanina. Sa panahong pinag-uusapan ni Shatay at ng iba pa ang sitwasyong kinaharap ng grupo ni Xiaoyan, nadiskubre rin ni Xiaoyan ang puntong ito. Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga at sinabing, mukhang hindi na tayo makakapagpatagal pa. Shi.
Marahas na ipinasok ni Xiaoyan ang mabigat na ruler sa crack line ng bato. Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Zun at sa dalawang iba pa bago sinabi sa malalim na boses. Abalahin siya. Bilhan mo ako ng konting oras. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri. Isang kulay lila na yawan ang bumaril sa kanyang bibig. Bahagya siyang ngumunguya at agad na niluwa ang kumpol ng mga lilang apoy sa harap ng mga tingin ng lahat. Damapo ang apoy sa kanyang palad. Nang makitang si Xiaoyan ay talagang nagluwa ng isang kumpol ng kulay ubeng essence flame, ang dalasdis ng bundok ay agad na nagkagulo. Si Shatay at ang iba pa, na orihinal na nakaramdam ng panghihinayang sa kawalan na kinakaharap ng grupo ni Xiaoyan ay may mga natulalaring ekspresyon. Hindi nila inaasahan na maliban sa kulay berdeng apoy, si Xiaoyan ay may isa pang kulay lila na apoy. Nakataas din ang kilay nila Elder Su at Elder Ching sa rock platform sa gulat sa sandaling ito. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang ingay mula sa buong lugar. Mahigpit niyang hinawakan ang kulay purple na apoy gamit ang kaliwang kamay habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanang kamay. Ang kanyang daliri ay umikot ng kaunti at ang eleganteng kulay berdeng apoy ay muling naglabas ng pumipintig na tunog, at naging isang kumpol ng berdeng apoy, na huminto sa itaas ng kanyang kanang kamay. Kasunod ng paglitaw ng kulay berdeng apoy, biglang tumaas ang temperatura ng rehiyong ito. Ang dalawang kulay na apoy, na sumisikat ay sumikat sa mga natulala na mukha, na naging dahilan upang lumitaw ang eksena lalo na nakakatawa. Ito. Ang mga ekspresyon ni Elder Su at Elder Ching, na malayang nakasandal sa likod ng kanilang mga upuan sa rock platform, ay biglang nagbago sa sandaling lumitaw ang berdeng apoy. Biglang umayos ang kanilang mga katawan at matiim na tumitig ang kanilang mga mata sa eleganteng berdeng apoy. Ilang sandali pa, nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at nakita ang gulat sa mga titig ng isa't isa. Heavenly Flame. Ang kanilang kaalaman ay natural na malayo sa kung ano ang maihahambing ni Shatay at ng iba pa. Kaya naman, sa sandaling lumitaw ang Green Lotus Core Flame, nakilala nilang dalawa ang eksaktong detalye nito. Samping ito si Hujia. Hindi man lang niya sinabi sa amin ang tungkol sa ganoong mahalagang impormasyon. Napakagulo ng ulo ng matanda. Nananatili pa rin ang gulat sa kanilang mga mata habang nagbubulungan sina Elder Su at Elder Ching sa isa't isa. Matiim na tinitigan ni Luo Hao ang dalawang kulay na apoy sa mga kamay ni Xiaoyan. Ang kanyang karaniwang malamig at walang malasakit na ekspresyon sa wakas ay naging sobrang solemna. Habang nagsasanay siya ng ice affinity na si Dao Qi, sobrang sensitibo siya sa pagbabago ng temperatura. Sa sandaling lumitaw ang kulay berdeng apoy, nabigla siya nang matuklasan na ang malamig na yelong Dao Qi sa kanyang katawan ay naging tamad. Ano ang apoy na iyon? Maaari talaga itong makaapekto sa daloy ng Dao Qi sa aking katawan. Sa ibabaw ng pagiging solemna sa mukha ni Luo Hao, may karagdagang pagtataka. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa malamig na metal rod habang siya ay gumamit ng matinding pagsisikap upang pilitin ang kanyang Dao Qi na damaloy, sinusubukan ang kanyang makakaya na alisin ang barado na pakiramdam na iyon. Nang makita ang dalawang magkaibang kulay na apoy sa mga kamay ni Xiaoyan, naunawaan ni Zun at ng dalawa pa ang kanyang intensyon. Tumanggaw sila at agad silang tatlo na bumuo ng hugis at sulok na porma sayon at paputok na putok patungo kay Luo Hao. Ang kanilang Dao Qi ay tumalon ng husto at talagang pinakawalan nila ang Dao Qi sa kanilang mga katawan hanggang sa limitasyon. Hindi nang ahas si Luo Hao na bawasan ang matalim na pag-atake ng tatlong tao na koponan ni Zun. Bagamat labis siyang natatakot kay Xiaoyan sa likuran nila, maaari lamang niyang iwagayway ang malamig na metal rod sa kanyang kamay sa sandaling ito at matanggap ang lahat ng pag-atake mula sa kanilang tatlo. Pagkatapos nito, ginawa niya ang kanyang pinakamabangis na counter-attack, umaasang matatalo silang tatlo sa pinakamaikling panahon. Sa oras na iyon, ang lakas ng pakikipaglaban ni Xiaoyan, na nawalan ng mga kasama, ay lubhang mababawasan. Siyempre, maganda ang kanyang ideya ngunit ang tatlong tao na pangkat ni Zun ay hindi katulad ng mga ordinaryong bagong estudyanteng iyon. Matapos ang ilang araw na pakikipagtulungan laban sa kanilang mga kaaway, nagsanay na sila hanggang sa magkaroon ng pagkakaunawaan sa kanilang pagtutulungan.
Bagamat silang tatlo ay hindi makalusot sa depensa ng metal rod ni Luo Hao, kahit na matapos silang magtulungan, nagawa nilang maging dahilan para hindi niya maigalaw ang kanyang katawan para abalahin si Xiaoyan. Sa pagkaantala ng grupo ni Zhang Er kay Luo Hao, ang mga palad ni Xiaoyan ay nagsimula ng unti-unting magdikit sa harap ng mga tingin ng lahat. Nang makita ang aksyon niyang ito, maaaring walang naramdaman ang mga matatandang estudyante ng Inner Academy, ngunit ang mga ekspresyon ni Elder Su at Elder Ching sa rock platform ay nagbago ng husto. Sa kanilang karanasan, natural na malinaw nilang nauunawaan kung anong uri ng napakalaking puwersa ang mabubuo kapag nagsanib ang mga apoy. Ang baliw na ito. Dapat ba tayong kumilos para pigilan siya? Ungol ni Elder Ching. Agad niyang ibinaling ang kanyang ulo at tinanong si Elder Su sa kanyang tabi. Pinagdikit ng mahigpit ni Elder Su ang kanyang mga kilay. Hindi kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kalmado at tahimik na mukha ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, umiling siya at sinabing. Mukhang may kumpiyansa siya. Paano ito mangyayari? Kahit na ang isa ay isang elite na dawwang, hindi siya maglalakas loob na gawin ang ganoong bagay. Kapag nawalan siya ng kontrol at nagkaroon ng pagsabog, ang mapanirang puwersang inilabas ay higit pa sa nakakatakot. Sabi ni Elder Ching sa malalim na boses. Manood tayo. Ang tingin ni Elder Su ay hindi gumawa ng kahit katiting na paggalaw. Ang tanging ginawa niya ay magsalita lamang sa mahinang boses. Ikaw. Nang makita ito, napabuntong hininga na lamang si Elder Ching. Ang walang hangganang Daoqi sa kanyang katawan ay nagsimula ring umikot, handang harapin ang anumang biglaan at hindi inaasahang mga sitwasyon. Sa bagay, maraming estudyante dito na nagmamasid sa away. Sa ilalim ng pokus ng lahat ng mga tingin, ang kulay berdeng apoy sa kamay ni Xiaoyan ay sa wakas ay nakipag-ugnayan sa kulay lilang apoy. Kaagad, ang mga butil ng berde at lilang apoy na panla ay nagsimulang mabilis na kumalat mula sa punto ng pakikipag-ugnay. Sa lugar kung saan nagkadikit ang dalawa, ang espasyo ay tila napunit ng malakas na lakas hanggang sa nagsimula itong mag-iba. Walang pakialam ang ekspresyon ni Xiaoyan habang nakatingin sa dalawang magkaibang kulay na apoy, na magkaugnay sa isa't isa. Malakas niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay, na tila ba ginawa niya ito ng daan-daang beses. Kasunod ng isang malinaw na tunog, ang dalawang apoy ay pilit na pinagsama sa isang kumpol ng berde at lila na apoy. Ang espiritual na lakas ay dumagsa mula sa kanyang noo, pinananatili ito sa isang mahiwagang ekwilibriyo. Ang berdeng lilang apoy ay paulit-ulit na lumilitaw na distorted at agad na nagsimulang mabilis na lumiit sa gulat na mga tingin ni Elder Su at Elder Ching. Sa wakas ay huminto ito matapos lumiit na halos kasing laki ng kamao. Bahagyang gumalaw ang apoy bago tuluyang naputol. Isang napakagandang green-purple fire lotus ang naanod sa harap ni Xiaoyan. Zhang Er, tumabi kayong lahat. Ang berdeng lilang apoy ay nakabitin kalahating pulgada sa itaas ng palad ni Xiaoyan. Medyo namutla ang ekspresyon niya habang mahinang utos sa kanila. Habang tumutunog ang mga salita ni Xiaoyan. Si Zhang Er at ang dalawang iba pa, na mahigpit na nakipagkasundo kay Luo Hao, ay agad na nag-flash at umatras. Sa ilang hakbang, lumitaw sila sa likod ni Xiaoyan. Tapos na. Dahan-daang inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagmasdan ang nakakasindak na mukha ni Luo Hao. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang maputlang mukha nang marahan niyang inilabas ang fire lotus sa kanyang palad. Ang apoy na lotus ay agad na dumaan sa mahabang walang laman na hangin na parang bumabagsak na bituin. Sa ilalim ng tuon ng mga mata ng lahat, nagdala ito ng magandang berdeng lilang trail habang pumutok ito ng paputok patungo sa Luo Hao.